Amen. Praise the Lord. Minsan pa po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Come on, mas malakas na palakpak para kay Jesus ngayong umagang ito. Amen. Good morning, good afternoon, good evening sa bawat isa. Pwede po ba at least 2 o 3 tao, batiin naman natin na nakaka-bless na good morning. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Magandang araw po sa bawat isa. Naniniwala po ako na marami man dahilan para magpapangit ng araw mo, para magpalungkot sa'yo. Naniniwala naman tayo na hindi naman laging perfect ang ating sitwasyon, umaayon sa ating plano ang lahat ng bagay. Maraming reason para hindi ka magalak ngayong araw na ito, pero naniniwala ko mas maraming reason para magalak ka ngayong araw na ito. Dahil naniniwala po ko, the mere fact na ikaw ay bumangon ngayong araw na ito, ang laking blessing na ng buhay na yan. Ang laking blessing na kung saan higit sa lahat na maging parte ka ng pananambahan sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Kaya naniniwala po ako na ang bawat isa dito sa atin ay pinagpala na ngayong araw na ito. Whether this is your first time na dumalo sa gawaing ito, naniniwala po ako na kung saan ito po ay inalaw ng ating Panginoon, sinamahan ka ni Lord, mahal ka ng ating Panginoon sa bawat isa na nandirito, every Sunday or every day sa ating pong mga physical or even online na gawain, naniniwala po ako na kung saan ang Panginoon ay patuloy na nagre-reward. Si Lord nagbibigay ng mga bagay na hindi mo deserving, and that's called grace. Yung mga bagay na hindi mo deserving, yung mga bagay na kung saan hindi naman karapat dapat sa mga bagay na yon, pero nasa sayo, nararanasan mo ngayon galing sa Panginoon, ang tawag noon ay grace. Pero may mga bagay na kung saan kasi pinagtrabahuan mo, may mga bagay na kung saan kasi sumunod ka kay Lord, may ginawa ka para sa Panginoon, ang tawag naman doon ay reward ng ating Panginoon. Alinman sa dalawang yon, makareceive ka man ng grace ngayong araw na ito, o reward ngayong araw na ito, yun ay patunay lamang na tayo pong lahat ay pinagpala sa araw na ito. Praise the Lord. Tayo po ngayon ay nasa 4th installment po ng ating March series entitled Brainstorm. Paano mapagtatagumpayan ang binabagyong isipan? Sinabi po natin, very devastating ang storm. Very devastating ito. But it doesn't mean na ikaw ay binabagyo, lagi ka nang mawawasak. Pero sapat kasi talaga ang mga bagyong ito sa ating isipan para wasakin ng ating buhay. Alam niyo po, kinakailangan marunong tayo mag-manage ng mga ganitong klaseng disaster sa ating buhay. Itong mga disasters na ito na kung saan hindi natin maiiwasan, may mga uncontrollable. Ang mga pagsubok sa buhay ay, karamihan dyan ay uncontrollable. Pero makokontrol mo kung paano mo ito dadalhin sa iyong isipan. Bakit po natin pinag-aaralan ito? Kasi kahit na gaano mo katagal binild ang business mo, kapag binagyo yung isip na yan at hindi mo na-handle, pati business natin wasak dyan. Kahit matagal nating na-build ang relationship, pag binagyo yung isipan na ito at hindi natin siya na-handle ng maayos, pati yung relationship, pati yung career natin. Kaya nga po napaka-importante, lagi po sinasabi kapag nagbi-build ka ng career mo, napaka-importante rin ng ating skill, yung skill set na tinatawag natin. Kaya nga dapat meron kang tinatawag, ang madalas na tinututukan ngayon ng mga tao and even ng mga kumpanya, ay yung tinatawag na hard skill. Pero kalahati lang yun ng laban. Dahil maraming mga tao, kahit nagaano tayo kagaling sa mga hard skills natin, pag mahina yung soft skill natin at hindi tayo skillful doon, guguhudin tayo. Kaya nga, kapag binayo ng isipan ng isang tao, hindi yung hard skill niya lang ang gagana doon, yung soft skill niya. Kung paano niya i-handle yung mga pangyayaring ito, yung mga bayo ng bagyong ito sa ating buhay. I don't know kung ano po yung mga bagyo sa ating isipan ngayon na sapat para wasakin tayo. Pero instead na mangyari yon, naniniwala ako tutulungan tayo ng Panginoon. Paano natin mapagtatagumpayan ito? Now let's get started. Dumating ka na ba sa punto ng buhay mo na hindi mo alam kung ano ang gagawin mo? Hindi mo alam, makinig po kayo maigi dito hindi mo alam kung anong gagawin mo, ba't kailangan mong may gawin? Hindi ko alam ang gagawin ko, pero kinakailangan kong kumilos. Ano, tutulala na lang ba ako? Yung ganun ba? Okay lang naman na may gawin, okay lang naman na magdesisyon, lalo na alam naman natin ang ating gagawin. But always remember that it is in your moment of decision that your destiny
is changed. It is in your moment of decision that your destiny is changed. Next week po, sa last topic natin, napakaganda ng ating pag-uusapan. 4 effective ways in decision making. Napaka-importanting pamamaraan, practical na kapamaraanan, pattern. Yung sinabi po natin, ang isip na ito, ang madalas na inilalabas niya nung hormones na ito ay yung pattern sa atin. At next week, pag-uusapan natin yan. Inisip mo na muna yung gagawin mo bago mo pa talaga ito pinag-isipan. O alam na ng isip mo yung gagawin mo bago mo pa ito pinag-isipan. Sang-ayon po sa mga pag-aaral. Bakit? Bago mo pa pag-isipan yan, alam niya na gagawin niya. Bakit? Ang tagal mo nang ginagawa yung ganyang pattern eh. So kailangan mababago yung pattern na yon. Every time na ikaw nagbabudget, every time na ikaw nagdidesisyon, dapat may pattern ka na. Higit sa lahat, sang-ayon sa salita ng Panginoon. Yun po yung pag-aaralan natin next week. But ngayon po mga kapatid, kapag ikaw ay hindi mo alam yung gagawin mo, pero may kailangan kang gawin, ano ang iyong gagawin? Pag hindi mo alam ang iyong gagawin, pero may kailangan kang gawin, ano ang iyong gagawin? Because it is in your moment of decision that your destiny is changed. But what if hindi mo alam ang gagawin? Ano ang dapat natin gawin? At ano ang dapat natin gawin lalo na sa panahon na ito na kung saan litong-lito ka sa mga bagay-bagay dahil nga ikaw ay nahihirapan o kaya, alam mo yon, hindi mo alam sa sitwasyong ito or maybe stranger sa'yo itong pangyayaring ito. Hindi mo pangkaraniwang nararanasan, kakaibang atake ng kalaban ang nararanasan mo. Ano ang gagawin mo? I want you to open your Bible with me. In 2 Chronicles chapter 20, 1 hanggang 30. Ito po yung pag-uusapan natin mula verses 1 hanggang 30. Ba't di ko na po babasahin lahat dito? Titignan lang natin yung verses 1 hanggang 3. Dito sa ating introduction, titignan natin yung verse 12 at mamaya iisa-isahin po natin itong mga passages na ito. 1 Chronicles chapter 1, basahin muna natin itong verses 1 or chapter 20. 2 Chronicles chapter 20 verses 1 hanggang 3. After this, the armies of the Moabites, Ammonites, and some of the Meunites declared war on Jehoshaphat. Messengers came and told Jehoshaphat, "A vast army from Edom is marching against you beyond the Dead Sea. They are already at Hazazon Tamar." This was another name for En-gedi. After na mga pangyayaring iyon na magaganda sa kanilang buhay, meron nagplanong umatake sa kanila. Ulitin ko, nakikita nyo rin po ba yung pattern? Na kapag may magagandang nangyayari sa iyong buhay, after that, crucial yon. After nag-declare ni Peter, "You are Jesus, the Son of the living God." After that, pambihira. Ang tindi ng denial na ginawa niya. After maranasan ni Elijah na mapanalo niya yung laban sa prophets of Baal and Ashtoreth, doon naman siya nagkaroon ng depression. After magwagi ng iba't ibang mga imperyo, kailan sila nawasak? Kailan nag-end ang ibang mga empires? After nilang magwagi. Maraming mga empires natalo sila nung panahon na masaya sila sobra. Dahil dun umatake ang kalaban. Why? Unguarded ka eh. Ito yung nangyari sa kanila. Hilig ng kalaban yan. Hindi ko sinasabing huwag ka nang magtagumpay. Dapat magtagumpay. Pero dapat lalo ka nagbabantay kapag nagtatagumpay ka. Kasi maraming mga tao ang tinutino nung walang pera. Nung nagkapera, doon pa nawasak ang buhay at ang pamilya. Ang ayos ng relasyon sa Panginoon nung wala. Pero nang nagkaroon na wala na rin. Pero hindi naman sinasabi na okay lang, ganito na lang ako. Hindi nga ganun ang plano ng Panginoon. God wants to bless you. God wants to prosper you. But we must know how to manage yung panahon na kung saan maganda yung sitwasyon natin. Ito yung nangyari sa kanila. Biglang nagplano yung kaaway, pasugod yung kalaban sa kanila. 3 grupo. Biruin mo, hindi isa. Ammonites, Moabites, and some men of the Meunites. Nag-declare ng war kay Jehoshaphat. By the way,
In 2 Chronicles chapter 20 records King Jehoshaphat's greatest challenge in leadership. At si Jehoshaphat po mga kapatid, he was one of the best kings of Judah. Greatest since Solomon. Napakatindi ng haring ito. Yet, pagdating ng verse 3, nung nireport sa kanya, nung binalita sa kanya, yung activity ito ng tatlong grupong ito na susugod sa kanila, na nag-declare ng war sa kanila, anong nangyari? Anong naramdaman ng isa sa pinakamagaling na hari, pinakamatagumpay na hari sa history ng Judah? Anong naramdaman niya? Verse 3. Jehoshaphat was terrified by the news. Jehoshaphat was terrified by the news. Isa sa pinakamagaling, pinakamatagumpay na hari na takot. Therefore, kahit magaling, nai-stress din. Kahit magaling, yung katabi mong yan, magaling lang yan, pero nai-stress din yan. Niwala ka. Kahit magaling, nai-stress din. Jehoshaphat was terrified by this news. Pagdating ng verse 12, basahin, talunan ko lang po ng konti, ito yung kanilang panalangin at halatang halata yung takot niya. Halatang halata na hindi niya alam ang kanyang gagawin. Verse 12. O God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. Napansin niyo po, we have no power to face. Akala ko magaling ka. May power nga siya. Pero nakita niya, wala siyang kapangyarihan doon sa panibagong laban niya. We have no power to face this vast army that is attacking us. Ito na, we do not know what to do. We do not know what to do, but our eyes are on you. Parang familiar, no? Don't know what to do whenever you are here. Tama ba yun? Near. Don't know what to say. My heart is flowing in tears. When you pass by, I could fly. Doon sa dulong-dulo, parang paborito mo pa yan, ha? All the time. All the time. Kaya lang, hindi ito mambihira. Pagdating sa pagsubok, di niya alam anong gagawin niya. Parang lilipad na lang siya. Hindi niya alam ang gagawin niya. Nung dumating na itong pagsubok na ito, hindi niya alam ang gagawin niya. So ito yung pag-uusapan natin. So join me in our message today entitled, What to Do When You Don't Know What to Do. What to do when you don't know what to do. Lahat po nang ready na dito na malaman yung gagawin niya sa panahon na hindi niya alam ang gagawin niya, magsabi po ng malakas na amen. Number 1, verse 3. Tignan niyo po. Alarmed. Grabe. Shout out sa mga nag-alarm kanina. Hindi ko alam kung natutuwa ka nung tumunog yung alarm clock mo. O, pamira, gusto ko pa matulog. Alarmed! Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord. And he proclaimed a fast for all Judah. The people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek Him. What to do when you don't know what to do? Number 1, turn to God and pray. Sabihin nga po natin, pray. Basic. But napakagandang weapon sa panahon na ikaw ay naaalarma. Verse 3, di ba sinabi natin, alarm, nakalagay dito. May mga bagay na kung saan mararanasan mo naman talaga. But yung next move mo, yun ang crucial. After mo matakot, after mong malugi, after mong masaktan, ano gagawin mo? Dadagdagan mo ba yung pain na naranasan mo kanina? Lalo mo bang palalalimin ang isang sitwasyon? Crucial yung next move mo. Sa mga crucial na moment ng iyong buhay. Anong ginawa niya? Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord. The people of Judah came together to seek help from the Lord. Talagang humingi sila ng tulong sa Panginoon. Jehoshaphat was terrified, kahit na napakagaling na hari. But he didn't let it paralyze him. Hindi niya hinayaan na mapahinto siya. Hindi niya hinayaan na maparalyze siya. Tandaan po natin, yung fear. Fear can paralyze you. Ang fear, nagpaparalyze ng isang tao.
Basic lang. Kapag may kinatatakutan kang aso, hindi ka pupunta doon. Pag takot ka sa ipis, hindi ka pupunta doon, sa lugar na yon. Pag may kinatatakutan ka, ang tendency i-paralyze ka. Ganyang kabangis ang fear. Ganon din sa buhay. Once kinain ka ng fear, may parte ng buhay natin at may dapat tayong gawin na hindi na natin magagawa kung tayo ay kakainin. Pwede kang tamaan, pwede kang makatikim ng fear, pero dapat huwag kang magpapakain sa fear. Huwag kang magpapakain. Kapag hindi mo na alam ang iyong gagawin, ngunit kailangan mong may gawin, turn to God and pray. Dalawang bagay ang ginawa niya dito. First, he sought the Lord. He sought the Lord. Pansinin po natin verse 3. Basahin ko sa Tagalog. Si Jehoshaphat ay natakot. Grabe, no? Kaya sinabi ko nga, kahit magaling, natatakot din. Kahit magaling, nai-stress din. Si Jehoshaphat ay natakot at nagpasyang hanapin ang Panginoon at nagpahayag ng pag-aayuno sa Huda. Kahit magaling, natatakot din. Kaya kapag hindi mo alam ang dapat mong gawin, pero may kailangan kang gawin, anong gagawin natin? Hanapin mo ang Panginoon. Seek God! Ini-invade na nga tayo ng takot eh. Ano yung hahanapin natin? Ito matindi. Pag natatakot ka, pag nakakaranas ka ng iba't ibang mga mabibigat na pagsubok, ano yung hinahanap mo? Yung magpapalasing sa'yo? Yung uubos ng pera mo? Yung sisira ng buhay mo? Pansinin po natin, ang tao, kapag siya ay nakakaranas ng matinding pagsubok sa buhay, may hinahanap yan. Napansin niyo po? May hahanapin at hahanapin ka. Nasaan ba yung maraming chocolate ko dito? Nasaan ba yung mga pills ko dito? Nasaan ba yung mapupuntahan dito? Ano ba murang may piso fare ba dito? At makatago-tago nga ako dun sa Timbuktu. Kapa natin? Crucial yung hinahanap mo. At si Jehoshaphat ay natakot at nagpasyang hanapin ang Panginoon. Sinabi dun sa easy to read version, ito po, nakalagay, Jehoshaphat became afraid and he decided to ask the Lord what to do. Tandaan, ang pag-seek kay Lord ay isang pagpapasya. Ito ay isang desisyon. To pray or not to pray is our decision. Manalangin tayo o wag tayong manalangin, humingi tayo ng tulong kay Lord at wag tayong humingi ng tulong kay Lord, ito ay isang desisyon. So whatever happens to us, it is the result of our decision. It is the result of our decision. Kaya nga, he sought help from the Lord. Ito matindi. And he admitted his problem. Nung sinik niya si Lord, inamin niya kung ano yung problema niya. Mapapansin natin yon in verse 12. Our God punished those people. We don't have the strength to stop this large army. Napansin niyo po yon? Akala ko magaling ka. Akala ko malakas ka. Yun na nga ang problema minsan eh. Kapag tayo sobrang taas na ang tingin natin sa sarili, at parang nasa iyo na ang lahat, nasa akin na ang lahat, parang alam ko na ang lahat, yan ang tendency ng pagbagsak natin. Ang tawag kasi dyan ay pride. At sabi ng Book of Proverbs, pride goes before destruction. Pero kahit na magaling siya, inamin niya pa rin na sa moment na ito, wala siyang lakas. We don't have strength to stop this large army that is coming against us. We don't know what to do. We are looking to you for help. Remember that denial is the greatest barrier of solving a problem. Denial is the greatest barrier of solving the problem. Pero siya, kahit magaling siya, inamin niya pa rin na hirap siya. Inamin niya pa rin na wala siyang lakas. The first way to solve a problem is to admit that you have a problem. Ang unang paraan para ma-resolve mo ang isang problema ay aminin mo na may problema ka talaga. Once hindi natin inamin yan, once hindi pa tayo dumadating dun sa point ng acceptance at nababad tayo dun sa period of denial, hindi tayo makakalagpas dun sa ating pinagdadaanan. Kaya nga, he sought the Lord. Sinik niya ang Panginoon. Ano yung hinahanap mo?
sa panahon na ikaw ay nakakaranas ng matinding pagsubok sa buhay. Nanalangin siya. Kaya lang pangalawa, mapapansin natin in verses 14 hanggang 17 that he caught the message of the Lord. Kasi ito ang prayer. Kinig maigi dito. Ang pananalangin, prayer is not a monologue. It is a dialogue. Prayer is meant to be a dialogue and not a monologue. Kasi ang akala ng mga tao, ang prayer, communication yan between man and God eh. Ibig sabihin, nagsasalita ka, pero dapat pinapakinggan mo rin si Lord na nagsasalita. At ito ang malaking pagkakamali ng mga taong nananalangin. Hindi communication yon pag ganon. Kaya ano pong nangyari dito sa passage na ito? Verses 13 hanggang 14. Basahin lang po natin, hanggang 15. All the men of Judah stood before the Lord with their wives, babies, and children. Grabe, no? Kapag matindi pala pinagdadaanan, huwag mong sasarilinin. Sama mo anak mo. Sama mo sa church, pamilya mo. Kaysa kung pagdaanan natin mag-isa ito, kaya naman natin minsan, pero maganda, may katuwang ka na nagpe-pray kay Lord. May katuwang ka na kung saan pare-pares kayong blines ng ating Panginoon. All the men of Judah stood before the Lord with their wives, babies, and children. Ito na, 14. Then the Spirit of the Lord came on Jehaziel, son of Zechariah. Zechariah was the son of Benaiah, the son of Jiliel, and the son of Mattaniah. Jehaziel was a Levite from the family of Asaph. Ito na, in the middle of the meeting, prayer meeting, Jehaziel said, "Listen to me, King Jehoshaphat." Tignan nyo, napuspos ng banal na spirito si Jehaziel dito. Sabi niya, "Listen to me, King Jehoshaphat, and everyone living in Judah and Jerusalem. The Lord says this to you. Don't be afraid or worry about this large army, because the battle is not your battle. It is God's battle." Dahil hindi mo na alam ang gagawin mo. Kamagalala, hindi mo na laban to. Laban na to ni Lord. Yun yung napakinggan niya. He sought the Lord and he caught the message of the Lord. Again, remember, prayer is a two-way communication between man and God. Ang prayer, hindi lang tayo. Ulitin ko po, prayer is meant to be a dialogue, not a monologue. Parang preaching, lagi kong sinasabi sa mga students ko, preaching is not meant to be a monologue. It is a dialogue. Kaya nga nagpapa-amen tayo, para may response yung tao, pumapalakpak yung tao. Kasi the moment na ginagawa natin yun, nagkakaroon tayo ng communication. Nakuha po natin, at mas maganda yung reception nito, at mas maganda yung nagiging epekto sa akin at sa'yo. Kasi tayo ay nagko-communicate. Ganon din naman sa Panginoon. Ikaw ay magsisik kay Lord, ikaw ay magsasalita, two-way communication siya eh. Gusto mo ba yung kausap mo, puro siya nagsasalita? Di ba minsan maganda nagsasalita ka rin? Pag dalawa na kayo nagsasalita, nagpapalitan na kayo ng mga words ninyo, ang tawag doon ay communication. Lalo na nakikinig kayo sa bawat isa. Two-way communication between man and God ang prayer. Your word and God's word. Kaya nga hindi pwede na nananalangin tayo, tapos wala kang word ng Panginoon na naalala, wala kang word ng Panginoon na kung saan napakinggan. Kaya importanteng combination ng prayer. Ulitin ko po, word mo, saka word ni Lord. Yan ang communication. Kapag word mo lang, baka hindi ka nag-communicate. Kasi tiyak yan, kakausapin ka ni Lord. Nakuha po natin? Sabi mo sa katabi mo, kakausapin ka ni Lord. Hindi sa panaginip. Kaya mo naman nanaginip. Nangungusap din si Lord yan ngayon sa salita niya. Tayo mangungusap. Kasi yung iba napansin natin, hindi, Lord, give me vision, give me dream. Si Lord naman nagbibigay niya ng problema kung gusto mong tama yung vision mo. Hindi vague yung vision mo at yung dream mo. Titignan mo sa Word of God. Dapat hindi siya nagko-contradict dito. Kuha po natin siya kasi napaka-importante ng written Word of God. Napaka-importante ng logos. At yung rema na lang, dapat nakabase pa rin siya dun sa salita ng ating Panginoon. Two-way communication. Magsasalita ka, pero hayaan mo si Lord
na magsalita sa iyo. Naniniwala po ako na meron sa inyo dito na nalangin ka kagabi, na nalangin ka last week, na nalangin ka last month, last year, na isa itong word of God na ito, na napapakinggan mo ngayon, na kung saan word ng Panginoon sa iyo, na gagamitin mo, na dadalhin mo sa bawat laban ng iyong buhay. Sabi po ni George Mueller, may God help us to discover the power of the bended knee. May God help us. Nawa ma-discover natin yung kapangyarihan ng panalangin. Nawa ma-discover natin kung gaano kaimportante at gaano natatakot ang kalaban every time na ikaw ay nagpipray. Kapag may problema ka, naghahanap ka ng makakausap, naghahanap ka ng matatawagan kapag nahuhuli ka, kapag nagkakaproblema ka, kapag may kaso ka, kapag mabigat yung problema sa kumpanya, naghahanap ka ng kausap para sa solusyon mo. Tandaan mo kapatid, ang panalangin, hindi mo lang kausap, ang pinakamakapangyarihan na tao, personalidad sa buong mundo. Kapag ikaw ay nananalangin, kausap mo ang King of Kings and Lord of Lords, ang pinakamakapangyarihan, provider, healer. Natin, maniwala ka kapatid, iba kapag kausap si Lord. So what to do when you don't know what to do? Turn to God and pray. Basic siya pero powerful. Na madalas, namimiss ng maraming mga Kristiyano at maraming tao. Seek God and catch the message of God. Pangalawa, ito pa lang, hindi mo pala alam ang gagawin mo eh. Ito maganda. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Pero alam ni Lord ang gagawin niya. Kaya importante yung prayer. Number 2, verse 20. Early the next morning, the army of Judah went out into the wilderness of Tekoa. On the way, Jehoshaphat stopped and said, "Listen to me, all you people of Judah and Jerusalem." Listen, believe in the Lord your God, and you will be able to stand firm. Believe in His prophets, and you will succeed. What to do when you don't know what to do? Number 2, turn to God and believe. Sabi nga po natin, believe. Ako, napakaganda nito. Alam niyo po ba, kapag hindi mo alam ang gagawin mo, di ba sinabi ko, alam ni Lord ang gagawin niya. Kaya lang, crucial to, naniniwala ka ba? Crucial ang belief. Kasi ang faith naglilid yan sa miracle. Ang faith naglilid yan sa matitinding bagay sa buhay natin. In fact, yung faith natin naglid sa salvation eh. Yes, for the Lord, for God so loved the world, that He gave His one and only Son. But it doesn't mean lahat maliligtas. Kasi may whosoever believes. Napaka-importante ng paniniwala na yon. Wala tayong ginawa pagdating dun sa pag-o-offer para sa ating kaligtasan. Hindi natin trabaho yun. Trinabaho na ni Lord John. Kaya lang, may gagawin ka pa rin. Ano yon? Maniniwala ka. You must believe. Ngayon, ano ba ang epekto ng paniniwala? First, believing leads to strength. Yan po. Believe in the Lord your God. Pinahinto niya yung mga tao. Habang sila ay papunta ng wilderness. Nalangin sila di ba? May tendency kasi na ma-stop lang yung prayer natin for the sake of prayer. Ito na. May message na si Lord. Nakapakinig na ng word ni Lord. Matin ka ng mentoring, matin ka ng service, nakapakinig ka ng word ng Panginoon. Kulang yon. Kasi maraming nakapakinig ng word ni Lord, kaya lang hindi pinaniwalaan yung salita ng Diyos. Kaya nga napastop si Jehoshaphat. Hindi pwedeng masayang itong prayer na to. Kaya sinabi niya, believe in the Lord your God and you will be able to stand firm. Grabe, believing leads to strength. You will be able to stand firm. Kapag naniniwala ka, lumalakas ka. Kapag naniniwala ka, tumitibay ka. If you want to be able to stand firm, believe in the Lord your God first. Matibay sa pagsubok ng isang taong may pananampalataya sa Diyos. Matibay sa pagsubok ang mga taong may paniniwala at pananampalataya sa ating Diyos. Remember that belief, listen to this, is one of the most powerful forces. Yet it remains one of the least explored.
Napakatinding force ng belief. Naniwala ka lang eh. Minsan nga tinatawanan kayo, di ba? Ayaw mo siya maniwala, magtatatawa. Eh ganyan naman lahat ng mga visionaries, di ba? Visionaries are like crazy in the beginning. Tagtatawanan, pwede ba yung ganyan? Nakakatawa. Ganyan, nangyari po yan sa akin. Pati sa ministry, pati sa pag-aaral ko dati, para pinagtatawanan ako na para kasi may nag-interview nga sa akin noong nakaraan ng mga pastor sa ibang mga churches. Ang hilig niyo pong ganyan, no? Yung parang trailblazer, ginagawa niyo hindi pa ginagawa ng iba. Hindi po kayo natatakot sa ginagawa niyo. Eh sabi ko, kasi yan ang paniniwala eh. Hindi mo mararating ang isang bagay na hindi mo muna paniniwalaan. Matatakot ka kasing gawin yon. Kailangan maniwala ka muna. Believe. Sabi mo nga sa katabi mo, believe. Maniwala ka kasi. Bakit yung paniniwalang yun, pinapalakas ka niya. Kaya sa panahon na nangihina ka sa mga nangihina ngayon, baka ito message sa'yo ni Lord, believe. Kasi yan ang magbibigay sa'yo ng lakas para kayanin mo yung pinagdadaanan mo. When you believe, there is something within you that creates a strong acceptance of what your eyes have not seen. When you believe, nagkikreate yan ng strong acceptance sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Kaya tumayo si Jehoshaphat, humanto sila, at sinabi niya, believe in the Lord your God. Pag binasa po natin yan sa Targum, yung Targum po, mga kapatid, ayan yung Jewish Aramaic translation ng Hebrew Bible. Kapag translate yung Hebrew Bible sa Aramaic, ang tawag nila dyan Targum. Ganito yung pagka-translate nila, believe in the word of the Lord your God. Kasi bakit? Naaayon naman dun sa context kanina. Kasi nagsalita nga si Lord eh. Di ba? Nagpe-praise nila. Word nila, tapos may word si Lord. Kaya ganito yung pagka-translate dun sa Aramaic. Believe in the Lord, in the word of the Lord, your God. Kaya nga, importante pala na pinupuno natin ng salita ng Diyos ang ating isipan. Tama. Romans 10:17. Faith comes by hearing and hearing the word of God. The more na lumalayo ka sa word, the more na nalulobat ka, maniwala ka. The more na tumitindi yung pagsubok natin sa buhay, the more, ang dami mong prayer, di ba? Kargahan mo ng belief yan. Yung prayer mo, kargahan mo. Yung word na napakinggan mo, sige, ikarga sa isipan mo. The more na kinakarga mo, yung word na yan, maniwala ka, dyan ka tumitibay, dyan lumalakas ang pananampalataya natin. Believing leads to strength. Second, pagdating sa paniniwala, believing leads to success. Sabi nga po natin, success. Lakasan po natin para datnan tayo ng success. 1, 2, 3, go, success. Ayan. Yung iba, sumakses. Dapat step by the step yan. Yung pag-success natin, ha? O baka mahirapan yung mga nagtatranslate dito. Parang okay ka lang. Step by step. Step by the step. Naniniwala po ako, mga kapatid, na napaka-importante ng paniniwala pagdating sa tagumpay ng isang tao. Tignan niyo po maigi ito. Dinugtungan, interestingly, sinabi ni Jehoshaphat dito, believe in the Lord your God and you will be able to stand firm. Tapos sinunod niya, believe in His prophets and you will succeed. Believe in His prophets and you will succeed. So believing, mga kapatid, tandaan natin yung paniniwala natin, hindi lang siya basta-basta, dinadala tayo sa pagiging malakas. Kasi marami naman malakas, di naman nagtagumpay eh. Marami naman matatag, pero hindi nagtagumpay. Kaya nga magandang combination to. Pinatatatag ka, hindi for the sake na tumindig ka lang. Pinatatatag ka ng Panginoon para mapagtagumpayan mo yung atake sa'yo. Dahil hindi ka lang dedepensa. Walang mananalo, puro depensa. Umupensa ka rin. Kaya pagdating sa armor of God, hindi lang breastplate of righteousness, shield of faith, may sword of the Spirit din. Kasi yung sword of the Spirit, pang-opensa mo siya. Kaya nga, believe in His prophets and you will succeed. Yung pananampalatayang yan, nagdadala sa atin sa kalakasan at yung pananampalatayang yan, nagdadala sa atin sa success. That's why St. Augustine once said, faith is to believe what we do not see. And the reward of this faith is to see what we believe. Faith is to believe what we do not see. And the reward of this faith is to see what we believe.
Naniniwala ka lang sa hindi mo nakikita at re-rewardan ka ng paniniwala mo. Balang araw, makikita mo na yung pinaniwalaan mo lang kahapon. Tama. Hebrews chapter 11 verse 1. Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Kaya sabi ko, basta pinagtatawanan niyan taong yan. Hindi, pupunta ang tao sa Mars. Kantawa ng tawa dyan. Baka Pluto, marating pa niyang balang araw. Dati imposible. Pero ngayon nangyayari na. Kasi may maniniwala. Now, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Kaya nga maraming hindi mapupunta sa langit kasi hindi sila naniniwala na may langit. Kaya maraming hindi mapupunta sa langit kasi maraming naniniwala na hindi totoo ang Diyos. Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Sabi ni Catherine Kuhlman, one of the greatest na revivalist na babae sa history ng pananampalataya. Faith is the quality or power by which the things desired becomes the things possessed. Yun ang pananampalataya. Dinidesire mo lang ngayon, hawak mo na siya ngayon. Sino sa inyo dito, katabi mo yung asawa mo? O dati, kala mo, pangarap ka na lang ba? Pero ngayon, katotohanan na. Yung mga bagay na tinitingnan mo lang dati na sana magkaroon ako nito, dinadrive mo na siya. O kaya nasa iyo na ngayon. Faith is the quality or power by which the things desired becomes the things possessed. Believe in His prophets and you will succeed. Yung mga prophets na ito, mga kapatid, ito yung preachers of God's Word or the messenger of God's Word. Sila yung mga spiritual leaders na sharp sa Word of God. Ang mga spiritual leaders ay instrumento ni Lord sa tagumpay ng isang tao. Kaya nga pag hindi natin alam ang ating gagawin, ito yung panahon na makikinig ka sa mga tao na kung saan sinasamahan ng Panginoon. When you don't know what to do, don't turn to faithless people. Or else you would become faithless too. Huwag kang sama ng sama sa mga taong palaayaw, palasuko. Hindi ko sinasabing bawal makasama. Pero kasi nga ngayon, may matindi kang pinagdadaanan. Yung may pinagdadaanan ka, level 1. Pag sumama ka sa maling tao, level 2 ka mapupunta, maniwala ka. Dodoble, bibigat ng bibigat. Huwag kang sama ng sama sa mga taong palaayaw, palasuko, angal ng angal. Di ba yung mga angal ng angal, sila hindi nakapasok sa promised land? Sumama ka sa mga taong may tiwala sa Diyos. Sumama ka sa mga taong may tiwala kay Lord. Kaya siguro katabi mo yung katabi mo ngayon. May tiwala kay Lord. Amen po ba? Lahat po na may tiwala kay Lord, palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Kaya ka naman nandirito kasi may tiwala ka kay Lord eh. Trust God when the going gets tough. Tiwala ka kay Lord. Trust God when your direction seems bleak and blurred. Tila baga, mahirap ang sitwasyon, malabs yung mga pangyayari, labo, sobra, maniwala ka. Unless you are not defeated in your mind, victory is possible. Unless you are not defeated in your mind, naniniwala ka pa, victory is possible. Indeed, you are the product of what you believe. Turn to God and believe. Why? Yung pananampalatayang yan naglilid sa strength. At yung pananampalatayang yan naglilid sa success. Turn to God and believe. Remember that when reason ends, faith begins. When reason ends, bakit? Hindi na po namin alam ang gagawin namin. Kahit sandamakmak na libro ang nabasa mo, darating ang panahon, darating sa point ng buhay mo na hindi mo alam ang gagawin mo. Last week, ilang araw lang, mga 2 days ago, may mga pastors na pumunta doon sa office, mga 7 hanggang 9 na pastors yon. Kita nila, ang daming mga libro sa office. Grabe no, ang dami niya pong alam. Pwede. Kaya lang, hindi ko pa alam lahat. Pag may pagsubok ako, hindi laging alam ko. Hindi sa lahat ng bagay, alam mo ang lahat ng bagay. Hindi sa lahat ng sitwasyon, alam mo ang solusyon. Hindi. Darating din ang panahon, mararating mo yung limit mo.
Ulitin ko. Darating ang panahon, dadaan ka dun sa limit mo. Babangga ka dun sa limitasyon mo. Pag dumating yung panahon na bumangga ka na sa limitasyon mo, ang lahat ng tao may limit. Pag dumating yung panahon na yon, ano na gagawin mo? When reason ends, faith begins. Turn to God and believe. Maniwala ka na lang. Kapag hindi mo na alam ang gagawin mo at mangyayari. Last but not the least, eto matindi. Tignan nyo nangyari. Jehoshaphat bowed with his face to the ground. And all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. Verse 19. Then some Levites from the Kohathites and the Korahites stood up and praised the Lord, the God of Israel, with very loud voice. What to do when you don't know what to do? Turn to God and worship. Sabihin nga po natin, worship. Napaka-importante ng pagsamba sa panahon na ikaw ay nangangamba. Sa panahon na hindi natin alam ang ating gagawin, ulitin ko, alam ni Lord ang gagawin niya. So kapag hindi mo na alam ang gagawin mo, wag kung saan-saan ka pumupunta, lumapit ka sa Diyos at sumamba. Pumunta ka sa lugar na kung saan may pananambahan. Pumunta ka sa lugar na kung saan itinataas ang ating Panginoon. Pumunta ka sa lugar na kung saan habang ikaw ay bumabagsak at binabagsak, ito yung sitwasyon naman na itataas mo ang ating Panginoon. Verse 21, after consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness. And when they went out ahead of the army, ano po nangyari? Saying, give thanks to the Lord, for His love endures forever. Sinamahan nila ng pagsamba ang pakikipaglaban nila. Grabe, no? Kaya wag mong mamaliitin yung pagkanta mo kanina. Uulitin ko. Wag mong mamaliitin yung pagkanta mo kanina, yung pagtaas mo ng kamay mo kanina. Bakit? Ang pagsamba ay nakakapawi ng pangamba. Every time na sumasamba ka, ito maganda. Nung sila ay sumamba, anong nangyari? 3 bagay po mga kapatid, makikita natin in verses 22 hanggang 24. First, God gave them victory. Nung sumamba sila, nagtagumpay sila. Grabe, as they begin to sing praise, verse 22, the Lord set ambushes against the men. Makinig ka maigi dito kapatid. Kapit ka maigi. Sulat mo o pakinggan mong maigi. Itong mga susunod na maririnig mo na kanyang salita. As they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. Grabe. Kumanta lang. Nagtagumpay na. Hindi lang ang pagsamba. Naglilid yan sa victory. Ito pa, 22. When they began to shout and praise, the Lord suddenly attacked the Ammonites, Moabites, and men from Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. Isinigaw nila. Hindi na lang problema, sinigaw nila, ayaw ko na. Di ba yung ganon? Hindi niya ako mahal. Okay lang, minsan niya magsisisigaw ka. Kaya lang, anong mas malakas na sigaw mo, yung problema mo o yung nagre-resolve ng problema mo? Ano yung pinakamalakas? Ano yung pinakamaraming lumalabas sa bibig natin sa panahon na mabigat yung sitwasyon natin? Tandaan mo kapatid, ang pagsamba ay naglilid sa tagumpay. Ano pa nangyari? Nung matalo sila, ito pa, verse 23, the Ammonites and the Moabites attacked the men from Mount Seir and annihilated them. When they had finished off the men of Seir, they attacked and destroyed one another. Biruin mo sila. Nagbatayan to mga to. Habang nananambahan sila, naglalaban na naman yung mga kalaban nila. 24. When the men of Judah arrived at the observation post overlooking the wilderness and looked at the huge army, they saw dead bodies on the ground. There were no survivors. Makinig maigi, itaas mo ang kanyang pangalan. Ibabagsak niya ang iyong mga kalaban. Itaas mo ang kanyang pangalan, ibabagsak niya ang iyong mga kalaban.
God gave them victory. Sumamba sila. Worship brings victory. Second, God gave them prosperity. Sumamba sila, pinagpala sila ni Lord. Tignan niyo po. Verses 25 hanggang 26. Jehoshaphat and his men went to gather the plunder. They found a huge amount of supplies, clothing, and valuable items. They carried away everything they could. There was so much plunder, it took them 3 days to haul it off. Biruin mo. Hirap sila na i-gather yung blessing. Umapaw yung blessing, umapaw lang sila sa pagsamba. Napakalaking bagay na umaapaw ka sa pagsamba mo kay Lord. Dahil naglilid yan sa prosperity, maniwala ka. Ito nangyari, 26. On the 4th day, they assembled in the valley of Beraka. Ito, makinig ka maigi dito. Please. On the 4th day, they assembled in the valley of Beraka. Pakialam ko sa Berakang yan. Hindi ka maigi. Nag-assemble sila dun sa valley of Beraka. Where they, what? Praise the Lord. Sabi nga po natin, praise the Lord. Sila po mga kapatid ay nag-gather dun sa Valley of Beraka na kung saan itinaas nila ang pangalan ng Panginoon. So the place is called the Valley of Beraka to this day. Now, ano ba ang ibig sabihin ng Berakang ito? Beraka means blessing. Valley of Beraka. Therefore, the place of battle became the place of blessing. Yung place ng battle nila naging place of blessing. Kaya nga sa mga may pagsubok sa pamilya mo, mga may pagsubok sa negosyo mo, yung lugar na yan na binabayo ng pagsubok, yan din ang lugar na kung saan aapaw ang pagpapala ng Panginoon kapag ikaw ay umapaw sa pagsamba sa Kanya. Come on! Praise God! Hallelujah! Kaya nga mga kapatid, yung lugar na yan, they praise the Lord. At tinawag nilang Valley of Beraka, naging Valley of Blessing na siya. Listen to these people of God. When praise goes up, blessings come down. The moment na tumataas, kapatid, itinataas natin ang pangalan ng Panginoon, uulanin ka naman ng mga pagpapala. When praise goes up, blessings come down. Kapag ikaw ay sumasamba, hindi ka lang simpleng kumakanta. Nag-i-invite ka ng mga pagpapala ng ating Panginoon. Nawa, yung place of battle mo na yan, maging Valley of Beraka yan. Yung place of battle na yan, maging Valley of Blessing yan. Maniwala ka, kapatid. Yung lugar na yan, may pagsubok ka ngayon. Yung sitwasyon na yan, na may pagsubok ka, dyan mo rin makikita yung provision ng ating Panginoon. God gave them prosperity. At ano pa nangyari? Verses 27 hanggang 30, God gave them security. Sabi nga po natin security. Ito matindi. Tignan nyo po. 27, then all the men of Judah and Jerusalem returned joyfully to Jerusalem, with Jehoshaphat leading them. The Lord had given them reason. Biruin mo, binigyan sila ni Lord ng reason to rejoice over their enemies. 28, they entered Jerusalem to the sound of stringed instrument, and trumpets, and proceeded to the temple of the Lord. 29. All the kingdoms of the surrounding lands were afraid of God, and when they heard how the Lord had fought against Israel's enemies. Tignan niyo po yung verse 30. Jehoshaphat's kingdom enjoyed peace. His God made him secure on every side. Ang pagsamba pala, naglilid dito sa security. Every time sinasamba mo si Lord, maglilid ito sa prosperity, maglilid ito sa victory, at maglilid ito sa security. Ibig sabihin nito, sinabi sa kanila ni Lord, habang sumasamba kayo, ako bahala sa inyo. Ulitin ko habang sumasamba kayo, ako bahala sa inyo. Kaya nga kapatid, every time na dumadalo ka sa gawaing ito, may problema ka sa bahay nyo, sinasabi mo, Lord, sasamba po ako ikaw bahala. Sumamba ka, siya ang bahala. Sa'yo ang pagsamba, si Lord naman ang bahala sa'yo. Sa'yo ang pagsamba, si Lord ang bahala.
Every time na pupunta ka sa gawain para sumamba, Lord, ikaw na po bahala. Nasamba po ako sa iyo, Panginoon. Ikaw na po bahala sa mga alalahanin ko. Sumamba ka. Kapatid, ulitin ko, sumamba ka, si Lord ang bahala. Sabi mo nga sa katabi mo, si Lord ang bahala. Si Lord ang bahala. So every time itinataas mo yung pangalan ng Panginoon, every time na ikaw ay sumasamba, si Lord ang bahala. So every time, kapatid, lagi mong imagine ito, sasamba ako sa Panginoon, si Lord ang bahala. Kaya nga every time na sumasamba ka, sinasabi mo sa Kanya, Lord, ikaw na po ang bahala. Ikaw na po ang bahala. Dito, kapatid, hindi simpleng declaration yon, dahil nagli-lead yun sa seguridad. Ibig sabihin, Lord, ikaw na po ang bahala. God made him secure on every side. So what to do when you don't know what to do? Turn to God and worship. Why? Because worship brings victory, prosperity, and security. Kaya naniniwala ko, kapatid, hindi lang nagkataon, hindi sayang yung ginagawa mong pag-awit, hindi sayang yung ginagawa mong pagkakaloob, hindi sayang yung ginagawa mong pagbibigay ng buhay at pagtataas sa pangalan ng ating Panginoon. Bakit? Walang nasayang sa taong sumamba sa ating Panginoon. Walang boses na nasayang na inawit niya yon para sa Panginoon. Walang palakpak at lakas na nasasayang na ibinibigay niya sa ating Panginoon. Kaya hindi sayang ang lahat ng yan. Kamo malakas na palakpak para kay Jesus ngayong oras nito. Praise the Lord. Praise the Lord. Again, it is in your moment of decision that your destiny is changed. So what to do when you don't know what to do? Tatlong bagay. Number 1, turn to God and pray. Number 2, turn to God and believe. Number 3, turn to God and worship. Titin ko every time na sumasamba ka kay Lord, hindi simpleng kanta lang yan. Nagtatanggal ng pangamba yan. Sabi mo, Lord, ikaw po ang bahala. Nagli-lead yun sa victory, prosperity, and security. And I believe that the reason why you have heard this message today, darating talaga sa point ng buhay mo na hindi mo alam ang gagawin mo. Pero alam ni Lord ang gagawin niya. Nasa Kanya ang lahat ng resources. Nasa Kanya lahat ng kapangyarihan. Tiwala lang sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon if you can stand. Verses 29 hanggang 30. Tignan niyo po maigi to. Tignan niyo po maigi. The fear of God came on all the surrounding kingdoms when they heard how the Lord had fought against the enemies of Israel. The fear of God. Natakot yung mga kingdoms na nakapalibot sa kanila. Grabe. Tinutulungan sila ni Lord. Walang silbi itong kabubuli natin sa mga to. Kahit na maliitin natin sila na maliitin, inaangat sila ni Lord. Ilan ng mga tao nagmaliit sa'yo? Liitin ko. Alam niyo po, nalas yung maririnig sa akin to. Bakit? Isa po sa mga love languages ko ay words of affirmation. Bata pa po ako nun. Kapag nakakarinig po ako ng pandalait sa akin, sa kapamilya namin, tumatanim sa akin yun. At minsan yung panlalait na yon, yung mga words na yon, nagiging parang prophecy para sa akin. Kasi seed yun ipinaniwalaan ko. Sabi naman nila, wala na mangyayari sa buhay ko Totoo nga yata. Lalo na nakikita mo, parang ganun nga nangyayari. Tapos minsan pag sumasablay ka, wala, di ko naman pastor Pastor ka ba talaga? Talagang bang pagpapalain ka ng Panginoon? Mukha yatang, hindi ako karapat-dapat. Namansin mo yun. Dumarating yung mga salitang yon na galing sa kalaban. Darating yung mga panahon na mamaliitin ka. Lalait-laitin ka. Pero pag alam mo ang gagawin mo, darating ang panahon. Tignan niyo po. The fear of God came on all the surrounding kingdoms when they heard how the Lord had fought against the enemies of Israel. Sasabihin na lang nila, Mambira, kahit anong babako sa taong to, tinataas ni Lord. Alam mo? May mga bagay na hindi mo naman maiiwasan yung word sa'yo ng tao May mga bagay, alam naman, takpan mo lagi tenga mo. Sa mga naririnig mong yun. May mga salita na hindi mo mapipigilan. Pero may pwede kang gawin sa panahon na ginagawa nila ito sa'yo.
Itaas mo si Lord sa buhay mo. Mas maniwala ka sa salita ng Diyos kaysa sa salita ng mga tao. Because when you believe a lie, something inside of you will die. Mas maniwala ka sa salita ng Panginoon. Pagdating ng verse 30, and the kingdom of Jehoshaphat, tignan niyo po, was at peace. For his God had given him rest on every side. Was at peace. I believe that right now, meron sa atin dito restless. Hanggang ngayon, paulit-ulit yung mga salitang yon. Hindi ka maigi dito kapatid before tayo mag-pray. Paulit-ulit yung mga salitang yon. Paulit-ulit yung salita o balita. Naku, babagsak itong ekonomiya. Naku, mahina ito ngayon. Naku, nabawasan ng budget. Ganito, I don't know kung sino sa atin may mga fears ngayon. I don't know kung sino sa atin kinakain ka ng mga salitang yan, ng mga takot na yan, ng mga worries na yan, ng doubt na yan sa iyong buhay. Ini-invade yung isipan mo. I don't know kung sino dito yung mga Moabites, Ammonites, na kung saan gustong i-invade ang isipan mo. Ilang taon na yan na paulit-ulit sa isip mo. Ilang buwan na yan, kapatid, na paulit-ulit umiikot sa isip na ito at nag-overthink ka na, naninirahan na mga takot na yan. Listen to this. If that worry, if that doubt, and if that fear are not paying rent inside your mind, evict them. Di naman nagbabayad ng renta yan sa isip mo eh. Ba't mo pinatitira? Evict mo yan. Di naman pala nakakatulong eh. Evict mo yan, kapatid. Mas paniwalaan mo yung salita ng Panginoon. And I believe that God will give you peace today. God will give you rest. At mababalitaan na lang nila yung taong binababa nila. At taong wala silang katiwa-tiwala. Na walang mangyayari sa buhay. Pakikita mo na lang. Wala kang dapat patunayan. Si Lord ang magpapatunay sa salita niya. Na makapangyarihan siya sa ating mga buhay. I want you to close your eyes right now. Who among you here, may invasion na nangyayari sa iyong buhay, sa iyong isipan? Invasion ng karamdaman, takot, pangamba, pag-aalala. Di mo alam kung mangyayari sa iyo. Before tayo manalangin, kapatid, ng ibang bagay, paghariin muna natin ang ating Panginoon sa ating puso't isipan. Sino dito ngayon, sinasabi mo, Lord, aamin po ako, Lord. Kapos, Lord. Kapos. Kapos yung lakas ko. Kapos yung provision. Kapos itong mga bagay na ito. Pero Lord, maybe kapusin ako, pero ikaw, Lord, hindi ka kakapusin. Sobra-sobra ka, Lord. Do you want to believe God right now? Sino dito ang sinasabi mo, Lord, I want to believe in you. At gusto kitang maitaas sa buhay ko. Maybe this is your first time. Kung first time mo, kapatid, na dumalo sa gawain ito, or first time mo, kapatid, na nais mo, kanina ka pa kinakausap ng Panginoon, and nais mo, kapatid, na isuko yung buhay mo sa Panginoon, gusto mong isurrender yung buhay na yan, kaakibat ng pag-surrender mo sa buhay na yan, pag-surrender mo sa iyong mga pinagdadaanan, believing, kapatid, that God can save you. That God can do miracle in your life. Mabilis lang, kapatid, ngayong oras na ito. If you believe that, bibilang ako na 3. Taas mo na mabilis yung kamay mo. And I believe that after this, after ng prayer natin, mabilis na panalangin, but lagyan mo ng pananampalataya, your life will never be the same again. Are you ready right now to lift up the name of Jesus in your life? 1, 2, 3. Habang nakataas ang panalangin na yan, gaano man kabigat, taas mo si Lord. Manalangin ka ngayong araw na ito. Kung first time mo ito, make it your personal prayer right now. Tell it to Jesus. Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Save me. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito, lalo na sa unang pagkakataon, maniwala ka. Hindi nagkataon. Yung unang pagkakataon na yan. Pagsimula ka kay Lord. Simula kang itaas ang Panginoon sa buhay mo. At sa bawat isa na nandirito ngayon na ibinababa ka ng sitwasyon,
taas mo si Lord sa buhay mo. Manalangin ka. Sumamba ka sa Panginoon. Sa mga may kabigatan ngayon, kapatid, na hindi mo alam ang gagawin mo, maybe may kinalaman sa finances mo, may kinalaman, kapatid, sa health mo. May kinalaman, kapatid, sa pamilya mo, sa negosyo mo, sa sarili mo, kapatid, ngayong oras na ito. I want to pray for you. Mabilis lang, kapatid, itaas mo yung bagay na yan sa Panginoon. Ngayong oras na ito, can you lift up your hands? Karamdaman man yan, provision man, pinagdadaanan sa buhay, o special prayer request right now that you believe that God can do it. Hindi mo alam pero naniniwala ka, alam ni Lord. Hindi mo kaya pero naniniwala ka, kaya ni Lord. Father, in the name of Jesus, first and foremost, God, we believe in you. The Bible said in Matthew 20:21, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Naniniwala ka lang ngayon. Tatanggapin mo na mamaya. Mararanasan mo na makalawa. Father, in the name of Jesus, I speak, God, for miracle. There's somebody in this place, Panginoon, may karamdaman siya. Yes, mahirapan man ang tao, but you are our greatest physician. By His wounds, we are healed. I declare healing right now for this body. In the name of Jesus, heal this person right now. Receive your healing in the name of Jesus. Touch this body in the name of Jesus. Believe that God can heal you. Right now, I rebuke that sickness. Karamdaman lumayas, kagalingan dumaloy sa kanyang katawan. And I rebuke this poverty right now na matagal na siyang ini-invade. I pray, God, that you bless these hands. Bless the works of these hands, Lord. Bigyan niyo po siya ng vision, Panginoon. Pananampalataya sa kakayahan mo sa pangalan ng Panginoong Yesus. I pray, God, for peace which transcends all understanding. In the name of Jesus, dumaloy ang kapayapaan. Envelop this place, God, with your love, with peace that comes from you, Lord. Ngayong oras na ito, kapatid, huwag mong i-deny yung problema. Pero itaas mo ang pangalan ng Panginoon ngayong oras na ito. Are you ready to lift up the name of God right now? Ngayong oras na ito, kapatid, bibigyan kita ng 1 minuto. Taas mo lang ang pangalan ng Panginoon over that sickness. Sabihin mo, Lord, mas malakas ka kaysa sa karamdaman na ito, Lord. Mas magaling ka, Panginoon, kaysa sa bigat ng problemang ito, Panginoon. Ngayong oras na ito, kapatid, manalangin ka. Kausapin mo si Lord, wag mo munang pakialaman yung katabi mo. Declare something right now. Declare something. Wag mong tantanan yan, kapatid. If that worry, fear, and doubt are not paying rent in your mind, evict them. Palitan mo ng pagsamba. Palitan mo ng paniniwala. Remember that when praise goes up, blessings come down. Taas mo si Lord. Diyan sa pinagdadaanan mo. Itaas mo ang pangalan ng Panginoon habang ikaw ay nananalangin, habang ikaw ay sumasamba. Nawawala ang iyong pangamba. May binibigyan si Lord ng kapayapaan ngayong oras na ito. May binibigyan si Lord ng kagalingan ngayong oras na ito. Ikaw at ang ating Panginoon. Ikaw sa kasi Jesus ngayong oras na ito. Just praise God. Hindi mo alam kung paano. Hindi mo alam kung ano. Pero alam ni Lord. Kapos ka, si Lord di kinakapos. Lift up the name of God. Lift up the name of Jesus right now. Handa ka na ba, kapatid, na bumagsak ang kalaban at ulanin ka ng pagpapala ng ating Panginoon ngayong oras na ito? Come on, somebody right now, raise your voice. Somebody right now, raise your hands. Somebody right now, raise your faith. Come on, bless the name of the Lord. Bless the name of Jesus right now. Hindi simple yung pag-awit na yan. Hindi simple yung panalangin na yan. Bless the name of the Lord. And He will bless you. Those who bless the name of the Lord will be blessed. Come on, lift up your voice. Hallelujah. We will bless your name, God. Forever, Lord. Lord, we will bless your holy name. How we bless.
Come on, itaas natin ang ating mga tinig. Mas itaas mo yung tinig mo kay Jesus kaysa sa problema mo. The Lord. Hallelujah. Habang ikaw ay kumakanta, nawawala ang iyong pangamba. Habang ikaw ay nananalangin, dumadating ang pagpapala ng Panginoon for the last time. Every people of God in this place, every person in this place, lift up His name. The Lord forever, I bless Your holy name. So I will bless the Lord forever. You are Son of the living God. Lahat ay luluhod sa iyong harapan, Panginoon. Kahit na mabibigat na pagsubok sa aming buhay. Because you are the Son of the living God. All authority has been given to you, Lord. Even the winds and the waves obey you. Even the enemy has nothing against you. Salamat po, Panginoon. Dahil ngayong oras na ito, Lord, may instantly pinapagaling ka, Panginoon. Meron ngayong oras na ito, binibigyan mo ng kapayapaan mo. Sa pagtaas niya ng iyong pangalan, Panginoon, bumabagsak ang kalaban. Salamat po. Starting today, God, mas maniniwala kami sa word mo kaysa word ng mundo. Marami pong salamat. Kaya lagi kaming mananalangin, lagi kaming maniniwala, at lagi kaming sasamba. Marami pong salamat. Sa Diyos na kung saan nagpapabagsak ng kalaban namin, sa Diyos na kung saan hindi mawawala ng kapamaraanan para tulungan kami. Sa Diyos na kung saan every time itinataas namin, nagbubuhos ng pagpapala sa kanyang mga anak. Marapat lamang na sa iyo namin, Panginoon, ibigay ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba namin. Wala na pong iba. Sa iyo lamang, Panginoon. Buwan panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng malakas na Amen and Amen. Come on, malakas na palakpak kay Lord. Palakpak ng pinagtagumpay ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It's giving time, mga kapatid. Thank you, Bishop Julius, for that powerful message from the Lord. Sabi sa Psalms 116 verse 12, how can I repay the Lord for His goodness to me? God is so good to us. And in His goodness and might, sabi sa Ephesians 3:20, God is able to do more than what we ask or imagine, according to the power that is at work within us. God is a God of more. M-O-R-R-E. He is a God of multiplication. Say amen. A God of overflows. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. He is a God of restoration, revival, and empowerment. All we need is to be faithful and obedient sa ating Panginoon. Faithful on what? Faithful sa ating giving, sa ating first fruits, expansion, pledges, tithes and offerings, and helping the needy. May testimony lang po ako on restoration. Meron po kaming almost 200 square meter lot sa Tanay. Mahal na mahal ko po, gustong-gusto ko po yung lot na yon. And alam niyo po, dahil sa hindi magandang pangyayari, mafo-forfeit po yon. Purihin ng Panginoon, may ginamit siyang tao, pamangkin ni Pastor Fidel, para ma-save yung lot. And during the last, bago magpasko, dumating po yung tumulong na yon. Alam niyo po, ang galing ng Panginoon. He is really a God of restoration. Kinausap namin
at pumayag na hulugan na lang namin sa kanila yung lot na yon. Alam niyo po kung bakit? Ang prayer ko po sa lot kasi na yon is prayer house and vacation house para sa mga lingkod ng Diyos. And another testimony po. Alam niyo po, marami ngayon mga target ay churches na mga scammers. Ingat po tayo mga kapatid ha. Third quarter yata yun. Alam niyo po, may lumapit sa amin na talagang walang-wala daw siya pero makukuha daw yung lump sum niya dahil ano daw siya, retired police, ganon. And ano daw siya, nakaburol daw yung nanay niya at siya daw ay may karamdaman, may taning na yung buhay. Sa awa namin, pinahiram namin ang pera. Only to find out, ang dami pala niyang 1, 2, 3. Hindi lang kami. Nalaman na lang namin later. Pero God is a God of restoration. Sa dami ng kinuhanan niya ng hundreds of 100,000, etc. Alam niyo po, na-convict yung tao na to at binayaran po kami. To God be the glory po, Siya po ang God of restoration, basta maging faithful and obedient lamang po tayo, lalo sa pagbibigay. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa time na ito. That you are a God who multiplies, who gives overflows, you restore and you revive, you empower your children, O God. Thank you, Father God, sa lahat ng blessings na natatanggap namin and for the faithful and obedient givers, Lord. Bless them tremendously and salamat po, Panginoon, sa gagawin mong himala. I declare miracles, breakthroughs in the name of Jesus. Amen and amen. Tayo na po magbigay. Just a quick heads up, our Ignite Online is happening this week, Tuesday, March 25, 2025 at 8 p.m. via Zoom and Facebook Close Group. Kung hindi ka pa nakaka-register, pwede ka pa mag-register because the regular fee of 50 pesos is still valid today, March 23 until March 24. And for on-the-day registration, March 25, that is 100 pesos until 4 p.m. only. For more information, check out our Facebook page, Amazing Hope Christian Church International. Let's keep the fire burning and invest our growth. Only here at Amazing Hope Christian Church International, where amazing things happen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at makita-kita po tayo sa ating pong Ignite. This coming Tuesday na po yan. Naniniwala ako na si Lord ay hindi pa tapos. Pinagpalakan kanya ngayon. Pero pwede ka niya ring pagpalain bukas at sa susunod pa at sa susunod pa at sa susunod pa. Sino po dito naniniwala dyan? Amen po. Amen po. Can we all stand in the presence of God if you may? And can you declare at least sa 2 tao, sabi mo sa kanya, victorious ka. Ayan. Declare mo sa kanya na nagtatagumpay na siya. Amen ba? Di mo lang alam, pero isa yan sa kailangan niya ngayong marinig at paniwalaan na tayo po ay victorious po. Amen po ba? Lalabas po tayo dito ng lugar na ito. Hindi po tayo talunan. Amen po? Tignan mo yung katabi mo. Muabang may hawak ng flag na pangsuko. Hindi, di ba? Mukhang may hawak ng flag ng victory. Amen po ba? Lalabas po tayo ng lugar na ito, may celebration po sa ating mga buhay. Amen po ba? Kamapalakpakan po natin ang Panginoon. Huwag mo na ibagdamot sa Panginoon pa. Lalabas po tayo ng lugar na ito, tayo po ay pinagpala,
pinagaling, tayo po ay naka-receive ng blessing na galing po sa Panginoon. And I believe in my heart that God will also open opportunities. Baka meron dito nananalangin kakagaya ko, Lord, please open doors of opportunities. Naniniwala ako, si Lord ang magbubukas niyan para sa'yo. Si Lord ang bahala na kumilos sa iyong mga pinapanalangin. Amen po. Na sumasamba ka, nananalangin ka, yun yung part mo, pero si Lord gagawin niya rin po yung part niya. Once again, can we close our eyes and can we just thank the Lord? Can you just open your mouth and begin to thank God for everything that He has done, for His word? Can we just glorify Him, worship Him as we adore Him today? Salamat, Panginoon, for your greatness, for your goodness, God. Thank you for your faithfulness, Lord. Thank you for the victory na amin pong naranasan at patuloy na mararanasan, God. Salamat, Lord, sa kapayapaan ng aming mga isipan na meron ngayon. Thank you, God, for the peace that we have right now in our hearts. Thank you, God, for taking away our worries, taking our burdens, God. Salamat po, Panginoon. Indeed, God, we're gonna leave this place victorious, not empty-handed. In fact, Lord, lalabas kami ng lugar na to, Lord. Nag-overflow po, Panginoon, ang pagpapala na nanggagaling po, Panginoon, sa'yo. Because you bless your people today, I know that you're gonna use your people to bless others as well. Hayaan mo, Lord, maging daluyan kami ng blessing, ng salvation, ng love mo, Panginoon. Healing, Panginoon, sa mga tao, Lord God. That sila din, Lord, malaman nila na may Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Lord, marami pong salamat. Salamat, Panginoon, sa victory ng araw na ito at victory, God, ng buong week na ito, Panginoon. Hindi kami, Panginoon, kikilos na parang talunan. Kikilos kami, Panginoon, kami po, Panginoon, ay nagtagumpay na. And that is all because of you, Jesus. Because, Lord, 2,000 years ago, you won the battle. And we believe, God, that we are on a winning side. We thank you, Father. We praise you, Lord. Once again, if you may, you can raise your hand. Receive this declaration from the book of Numbers. Every time na nire-receive mo ito, want you to increase your faith. Believe in the word of the Lord. As we declare today, amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. And may the Lord look on you with favor and give you peace. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud, amen and amen. God bless everyone. See you po next Sunday. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like a echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. God bless you.